Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibya, Martes karon Marso 4, tuig 2014. Kini si Jai Sandoval, maghatod kaninyo og mga nag-unang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Ang mga nagunang balita, mga langyaw posible nang makatag-iya og mga properties sa nasod human giaprubahan sa House Committee ang Economic Chacha. 2.7 million pesos gikatakdang igahin alang sa Noah's Ark project dinhi sa probinsya sa Subo. President Benigno Aquino III giaprubahan na ang pagwagtang sa pipila ka mga GOCCs nga wala na naglihok. Sa atong lukop nasod sa Cebu, amahan kipatay ang anak ug ang kaugalingon, samtang tulo ka mga tawo nga nanglimpyo sulod sa septic tank patay. Sa Iloilo City, oil spill evacuees pwede nang mobalik sa mga panimalay. Samtang sa Zamboanga, Granada mibuto sa usa ka panimalay. Sa showbiz, best ever selfie ni Ellen DeGeneres ug mga daog sa Oscars 2014 at angiun niya. Sa sports, Ala Boxing Promotions President nagkanayon nga kinahanglan pa og dugang international fight si Genesis Servania una makaaway og world title. Musunod ang mga headlines sa Sunstar Newspapers karong adlaw. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Posible na nga makapanag-iya og mga properties dinhi sa Pilipinas ang mga foreign investors. Kini human giaprubahan na gahapon sa House Committee on Constitutional Amendments ang kontrobersyal nga resolution nga moamenda sa mga economic provisions sa 1987 Constitution. Subay sa maong approval, butangan na og linyang unless otherwise provided by law ang bahin sa bag-ong konstitusyon, partikular ang Sections 2, 3, 7, 10 ug 11 sa Article 12 kun ang National Patrimony and Economy. Apil sab sa butangan sa maong linya ang Section 4 sa Article 14 kun Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports ug ang Section 11 sa Article 16 kun ang General Provisions. Ang resolusyon nakakuha og 24 kapag tugot, samtang adunay duha nga misupak ug usa ang wala mobotar. Butyag ni Davao City Representative Mylene Garcia Albano kinsa mao'y nangulo sa maong meeting nga giandam na ang committee report aron ipresentar sa plenaryo alang sa second reading approval. Mukaba 2.7 million pesos ang gikatakdang igahin sa Noah's Ark project ka mga training sa Disaster Management Councils ug local government units dinhi sa probinsya sa Subo. Kini human naaprubahan na sa Provincial Board ang paghatag og otoridad ni Governor Hilario Davide III sa pagpirma sa Memorandum of Agreement kauban ng Smart Communications, Petron, Prudence Foundation ug ProLife.
Ang Noah's Ark Project mao'y usa ka programa nga mohatag og mga disaster risk management training, workshops ug mga drills alang sa mga komunidad nga kasagarang maigo sa mga kalamidad. Mipasalig ang Smart Communications nga pinaagi sa ilang corporate network for disaster response, mohatag sila early warning system sa panahon sa kalamidad, pinaagi sa mga mobile applications. Samtang misaad sab ang Prudence Foundation, PruLife ug Petron sa paghatag og pinansyal nga suporta sa mga aktibidad sa Noah's Ark Project ug sa pagrekomendar og laing mga programa nga posibleng mas mopalig-on sa mga komunidad. Ubos sa maong proyekto, gikatakda sab nga tinuon ang mga evacuation sites dinhi sa probinsya. Giaprubahan na ni President Benigno Aquino III ang pagtangtang sa unom ka mga government-owned and controlled corporations kon GOCCs ug laing 14 ka mga non-operational. Lakip sa mga gipangtangtang ang Southern Philippines Development Authority, Philippine Fruits and Vegetables Corporation, San Carlos Fruits Corporation, Philippine Agricultural Development and Commercial Corporation, Bataan Technology Park Incorporated ug ang PNOC Shipping and Transport Corporation. Samtang ang 14 ka mga GOCCs nga giwagtang gumikan sa expiration sa ilang termino mao ang Manila Gas Corporation, PNOC Malampaya Corporation, Aviation Services and Training Institute, Calawag Quezon Province Integrated Coconut Processing Plant, apil sab ang Clark Polytechnic Development Corporation, ang First Centennial Clark Corporation, GSIS Properties Incorporated, SPA o SPA, LBP Remittance Company, LBP Singapore Representative Office, apil sab ang Paskuhan Development Incorporated, PhilCentennial Expo 1998 Corporation, PhilPost Leasing and Financing Corporation ug ang Metro Transit Incorporated. Sigon sa Governance Commission sa kauluhan nga mokabat 116 ka mga GOCCs ang ilang padayong gi-monitor karon. Dugang pa sa komisyon nga tumong nilang mapaubsan kini ngadto sa ubos sa usa ka gatos sa dili pa matapos ang 2014. Kasamtangang giduso karon sa Senado ang pagwagtang sa mga korporasyon sa gobyerno nga wala na naglihok ilabi na kadtong mga nagdawat ug mga dagkong buhis gikan sa katawhan. Sa atong lukop nasod, gipatay sa amahan ang kaugalingong 5 anyos nga anak ug mismong kaugalingon niini sulod sa ilang balay sa Barangay San Vicente, Liloan dinhi sa probinsya sa Sugbo. Gipusil ni Fritz Cañete iyang anak nga lalaki pinaagi sa 9mm pistol. Mausab kini gigamit niya sa pagpakamatay. Matod sa mga taho, nag-sa illegal nga droga si Cañete hinungdan nga nagkabuwag sa iyang asawa. Sigon sa kapulisan sa Liloan nga ipaubos nila sa paraffin test ang mga kamot ni Fritz. Samtang lain sab nga tulo ka mga lalaki ang nakabsan sa kinabuhi human mahilo sa ilang gilimpyuhan nga septic tank sa lungsod sa Cordova. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 sa gabi niadtong Domingo sa dihang ang mga biktima ng habwa og hugaw sulod sa septic tank human gisugo sa ilang silingan nga tag-iya. Matod ni SPO1 Larry Wagwag nga si Talanlangit unang natuslob human giingong nahilo sa baho dayon misunod si Minggito. Si Escabas nga nakakita sa gidangatan sa iyang duha ka mga kauban ni suway unta sa pagluwas sa duha apan naapil hinuon sa pagkahilo. Ang 80 ka mga panimalay sa Iloilo nga mibakwit tungod sa oil spill pwede nang makabalik sa ilang mga panimalay sa Barangay Butongon, Estancia. Kinimato ni Governor Arthur Defensor Sr. human sa inspeksyon niini sa maong barangay sa niaging tapos semana. Hinuon nagkanayon ang gobernador nga sa kadtong wala nay balikanan nga mga balay, pwede pang magpabilin sa evacuation center sa Northern Iloilo Polytechnic State College West Campus. Samtang ang Department of Public Works and Highways adunay gi-propose nga mga bunk houses alang sa gatusan ka mga pamilya sa estansya.
Natayog ang lugoy jutay sa barangay Talon-Talon sa syudad sa Zamboanga human mibuto ang usa ka granada alas 10:30 ni adtong Domingo. Sigon sa kapulisan nga usa ka wa mailhing lalaki ang kalitlang milabay og granada sa panimalay ni Jul Asiri Lakbaw. Apan maayo na lamang kay walay tawo sa sulod ato sa panghitabo. Matod sa tagiya nga wala siyay kaaway o nadawat nga matang sa pagpanghulga. Kasamtangang padayon karon ang investigasyon. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug para sa traffic update karong adlaw atong paminawon si Sitom Radio Operator sa Giovanni. And bakal suma moderate na atong dagan sa trapiko, and then diri sa may San Roque Mambaling moderate, and then diri sa may Bulacau area normal na atong dagan sa trapiko. Then diri sa may Fidel Rosarios Minya Boulevard moderate, then diri sa Escarrio Juanas Munya going to Gorordo moderate na atong dagan sa trapiko. And then diri sa GY normal na atong dagan sa trapiko, and then gikan diri sa Cebu City going to Talamban normal, and then gikan sa Talamban going to Cebu City moderate ang atong dagan sa trapiko. And then diri sa may SM normal, and then diri sa may Maxalom MG Quinco moderate ang atong dagan sa trapiko. And then diri sa may Immaculada Gordo moderate ang atong dagan sa trapiko. Gikan ni sa Cebu City Traffic Operation si Sarona Juan. Salamat, Ma'am Sarona. Ug mga higala sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Typhoon Yolanda devastated central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details on the mechanics of this campaign, visit us at clickforacause.ph. More clicks mean more help. Click now. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. SmartBro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Best ever selfie ni Ellen DeGeneres ug mga daog sa Oscars 2014 atong sayran sa Showbiz Chika ni Maris Puyo. Sama sa gipaabot, si Jared Leto ang nidaog sa Best Supporting Actor sa 86th edition sa tinuig nga Academy Awards nga gipahigayon sa Dolby Theater sa Hollywood kagahapon. Nidaog si Leto sa Oscars 2014 alang sa papel nga transgender woman nga dunay sakit nga AIDS sa Dallas Buyers Club.
Apan sa Best Supporting Actress, si Jennifer Lawrence kinsa midaog isip Best Actress sa miaging tuig, gipildi karon ni Lupita Nyong'o. Samtang ang Filipino-American nga si Robert Lopez ug ang asawang si Kristen ang nidaog sa Best Original Song alang sa komposisyon nila nga Let It Go, ang theme song sa animated film nga Frozen. Ang Gravity nakakuha og 7 ka awards nga naglakip sa Best Directing. Daog usab ang 12 Years a Slave sa Best Picture ug lain pang 3 ka awards. Nakakuha na sab si Ellen DeGeneres og record sa Twitter human kini mi-post og best photo ever nga gi-capture atol sa 86th Academy Awards kagahapon. Sa maong hulagway, nag-selfie si Ellen kauban ng mga A-listers nga sila Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Angelina Jolie ug Meryl Streep. Nakaani dayon ang selfie og 1.7 million retweets ug kapin sa 720,000 ka mga Twitter users ang may favorite ni ini. Kini si Maris Puyo para sa Sunstar Pilipinas, Showbiz Chika. Salamat Maris. Ug para sa uban pang showbiz chika, bisitaha lang ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pud mi sa among Twitter @sunstarshowbiz. Sa atong pagbalik ang balitang sports. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula. Ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile. Smart. Tayo'y mga Pinoy. Bisan pa man sa iyang impresibong 12-round knockout nga kadaugan batok sa kani 2-time world champion Alexander Munoz ni hapon makaaway og world title fight si undefeated Genesis Servania. Mato ni Ala Boxing Promotions President Michael Aldiguel nga nibilib siya sa kaisog nga gipakita ni Servania. Apan kulang pa sa maturity ang iyang inawayan, busa naglaraw si Aldiguel og dugang pang international exposure ni Servania sa dili pa nila ihatag ang world title fight niini. Anaa karon sa ihang listahan ang pipila ka mga tang-an ug inilang fighter nga naglakip nila ni kanhi world champions Fernando Montiel sa Mexico ug Armenian fighter Victor Chinyan nga ilang ikontra ni Servania. Wa pa man tuoy kontrata nga napirmahan apan daw sa kumpirmado na ang rematch ni WBO light flyweight titleist Donnie Ahas Nietes o challenger Moises Fuentes sa Mexico. Kini mao gipabuhagay ni Ala Boxing Promotions President Michael Aldiguel kinsa naglantaw nga posibleng adto ipahigayon ang away sa SM Mall of Asia Arena. Ang ilang unang away ni atong miaging tuig ni sangko sa kontrobersyal nga split draw. Si Nietes atoa pa karon sa Estados Unidos alang sa iyang training.
Mga Lotto bettors, aduna pa mo'y tsansang makadaog sa Mega Lotto 645 ug sa Grand Lotto kuman walay nakakuha sa premyo niini kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.44 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon dinhi sa Central Visayas atong paminawon si Netherlands sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan. Mao kini lakal sa panahon sa Central Visayas. Ang mga syudad ug kalungsuran sa Sugbo, Gubang Dap, Central Visayas makasinati og katag na pagpanag-om ug init na panahon karong adlaw o pag-abot sa gabi makasinati kita og mapanganuro na kalangitan. Gikan sa Miyerkules ngadto na sa Sabado makasinati kita og mahanginon og init nga panahon ug sa mga mosunod na mga adlaw wala kita gipaabot na daotang panahon nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. O kana nga atong latest weather update gikan diri sa Pag-asa Mactan kini si Ned sa letrero. Daghang salamat, Ma'am Netherland. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Para sa dugang pang updates, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Ug i-follow pud mi sa among Twitter @sunstaronline ug sa among Facebook, Sunstar Philippine News. Mag-uban na sab kita ugma kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.